Siya po kinikilalang leader na pinakamatibay. May matibay na leader, hindi po natatakot kahit sino pang mga Punsyo Pilato dyan. Ayan o, talagang nangingibabaw yung pagka-leadership ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pamumuno niya, nangingibabaw po talaga. Masasaktan lang po si BBM balang araw, dahil darating ang panahon, iiwanan din siya ng mga sinasabi niyang mga kaalyado niya. Iiwanan po siya. Hulaan po natin ngayon kung gaano po ka-diehard yung mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya, at hulaan din po natin yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos kung gaano din po katapat sa kanya o katalagang sulit sa kanya susuporta hanggang dulo ba. Tingnan po natin. Unahin mo natin kay Pangulong Rodrigo Duterte kung gaano siya kamahal ng kanyang mga kaalyado. Tapos isunod natin si BBM. Kuha na tayo ng card. Kumpara natin kung sino talaga yung mga diehard talaga na kaalyado ni Pangulong Duterte o kay Pangulong Marcos. Kay Pangulong Duterte muna to. Talagang nakikita dito na marami pong humahanga kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga kaalyado niya humahanga po talaga sa kanya ng gusto at napakalaking respeto po sa kanya. Dahil si Pangulong Rodrigo Duterte po, alam po nila na nasa tama yung mga ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte, at yung talino ni Pangulong Rodrigo Duterte, bibihira lang po yan. Grabe po, kaya malaki po ang tiwala ng kanyang mga kaalyado sa kanya. Kaya mahal po siya ng mga kanyang kaalyado. Ito na. Ayan o. Talagang nangingibabaw yung pagka-leadership ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pamumuno niya, nangingibabaw po talaga. Nangingibabaw na siya po talaga ang kinikilalang magaling na namuno ng bansa. Kaya malaki po ang tiwala ng mga kanyang kaalyado sa kanya. Malaki po ang tiwala, kaya hindi po siya iwanan ng mga totoo niyang kaalyado. Bukod na lang doon sa mga taong ginagamit lang si Pangulong Rodrigo Duterte noon. Pero yung mga totoong kaalyado niya, bilib kay Pangulong Rodrigo Duterte. At confidence po sila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Confidence po talaga sila. Sabaga, malaki ang tiwala nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Lalong-lalo na sa mga nagawa niya. Grabe po. Ayun o. Talagang nangingibabaw yung pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya talaga ang kinikilalang pinakamagaling na namuno ng bansa. Ayan o. Siya pa rin yung kinikilala talagang matino, magaling na namuno ng bansa. Ganun pa rin. Grabe. Talagang napakaraming mga kaalyado si President Rodrigo Duterte. Dito po, talagang nakikita dito na siya po talaga kinikilalang leader. Siya po kinikilalang leader na pinakamatibay. May matibay na leader, hindi po natatakot kahit sino pang mga Punsyo Pilato dyan nung siya ay namumuno. Ayun, kaya nga siya ngayon ginigipit dahil alam po nila na kahit matanda na si Pangulong Rodrigo Duterte ay kayang-kaya pa niya. Kaya pa niya dahil matalino po si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, talagang nangingibabaw yung pinuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung pagiging niya, magiging hari. Matapang. Talagang matapang. Kaya nga siya pinakulong dahil takot po yan sila kay Pangulong Rodrigo Duterte pag nasa labas. Kaya pinakulong nila sa ICC kasi alam po nila kapag dito sa Pilipinas sila kakasuhan, hindi obra kay Pangulong Rodrigo Duterte yan dahil alam nila napakatalino po si Pangulong Rodrigo Duterte. Matalino po. Bago po kumilos yan, alam po niya kung ano po ang gagawin niya.
Ito. Ayan o. Medyo nabawas-bawasan yung inspirasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang katandaan. Dito, mukhang iniisip na ni Pangulong Rodrigo Duterte kung sino po ba talaga yung mga totoong nagmamahal sa kanya ng mga kalyado, totoong sumusuporta sa kanya. Kaya nakikita kasi niya parang natatraidor siya ng bayan eh. Tatraidor po talaga siya. Ayan o. Kahit anong gawin nila, hindi po makuha sa mga tentasyon si Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit alukin nila ng pira yan ng mga kalaban, hindi po nila maaalok ng pira yan. Kasi kaya dyan siya pinagkakatiwalaan ng kanyang mga kaalyado o yung mga nagmamahal sa kanya na sumusuporta sa kanya mga kasamahan niya. Oh, grabe talaga. Nangingibabaw po talaga yung niya, leadership. Nangingibabaw po talaga yung pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan o. Dito nga parang nakalagay pa dito parang magiging pangulo pa si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan o. Pero matanda na siya, pero malay natin pag ang destiny talaga ang tumulak sa kanya, baka ayan o. Talagang nakaano sa kanya na magiging pangulo siya. Ano? Nangingibabaw po na magiging pinuno siya. Hari. Grabe ito Ito. Yung mga taong tumulong-tulong sa pang-aapi kay Pangulong Rodrigo Duterte. Wala po. Ngayon lang sila tatawa, pero darating ang panahon, yung pagtulong-tulong nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, may kadiliman na naghihintay sa kanila. May kadiliman po. Last na lang natin to, tapos si Bongbong na naman yung hulaan natin. Dito, talagang may mga demonyo talaga na umano kay Pangulong Rodrigo Duterte. May mga demonyo talaga na umuusig sa kanya. Pero napipigilan o nakukontra din ng mga kaalyado niya dahil protektado rin po si Pangulong Rodrigo Duterte ng mga kaalyado niya. Mayroon po talaga mga kaalyado na hindi po talaga siya iiwan. Ayan o. May mga devil talaga na umaaligid-aligid sa kanya, yung talagang humahabol sa kanya. So dito nakikita natin na nangunguna po talaga yung pagkapangulo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nangunguna yung pagkapinuno niya, pagka-leader niya dito. Saka yung pagka-diehard ng kanyang mga kaalyado. Halos lahat po diehard sa kanya. Yung mga PDP laban, diehard po talaga sa kanya dahil malaki po ang tiwala nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kay BBM naman po tayo. Tingnan natin kung totoo yung mga kaalyado ni BBM, talagang suportado siya hanggang dulo. Suportado siya hanggang sa pagbaba niya. Tingnan lang natin. Masasaktan lang po. Masasaktan lang po si BBM balang araw. Dahil darating ang panahon, iiwanan din siya ng mga sinasabi niyang mga kaalyado niya. Iiwanan po siya. Kaya masasaktan po ang kanyang damdamin. Ngayon lang marami yung kumakampi sa kanya, kunyari nakipag-alyado sa kanya. Pero kapag wala na siya sa panunungkulan, marami din po ang alis sa kanya. Masasaktan po siya. Kung sa baga, ano na lang yung iba dan, sumakay na lang sa agos. Dahil siyang presidente, susuportahan siya ng mga yan. Pero pag hindi na si presidente, parang ano na lang din siya. Parang wala na ring kwenta o halaga. Masasaktan ang kanyang damdamin na mawala rin sa kanya ang kanyang mga kaalyado kuno. Uy,
marami siyang mga kalyado na frustrated din sa kanya. Marami po. Hindi po lahat na talaga na believe sa kanya. Marami din po na frustrate sa kanya, yung bang nadidismaya sa mga ginagawa niya. Sa mga failure sa ginagawa. Kaya maraming iba diyan napupustrate po sa kanya. Siyempre, sabay sa agos, kaya pumapayag na lang sa mga ginagawa. Pero yung iba dyan na nahihimik lang, o kunyari lang na kalyado, pero sa totoo, lang yan, nakikiramdam lang. Ayun malaki pa rin ang tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kalyado na suportado siya. Malaki ang tiwala niya na suportado talaga siya ng mga kalyado na. Yun ang akala niya. Dahil siya pang nakaupo ngayon. Ito na. Ayan dapat baguhin niya yung niya. Yung mga estilo niya, yung mga idea niya, baguhin niya dahil hindi po effective. Hindi po talaga effective sa taong bayan. Dapat baguhin niya. Dahil halata na masyado. Baguhin na yung mga style niya, baguhin na yung idea niya. Kaya yung mga kaalyado niya, hindi po talaga lahat yan 100% susuporta sa kanya yan o sumusuporta sa kanya. Sumasabay lang sa agos. Kaya pagdating ang panahon, maraming mawawala dyan. Lalo na pag bumaba na sa pwesto, iyak yan. Masasaktan yan. Mawawala lahat yung mga taong kunyaring suportado siya. Ay, naku po. Walang mangyari. Kawawa po talaga siya. Yung mga tao pala talaga dyan sa mga kaalyado niya. Iilan lang po talaga dyan yung pero marami po talaga ang sumasabay lang sa agos. Yung iba natatakot yung iba na malaman na hindi talaga siya yung pinakasusuportahan nila. Kung sabaga sumabay lang sa agos, kukunyari lang na sumusuporta sila. Pero ang katotohanan, wala. Pag malapit ng 2028, maraming magbabago dyan. Maraming mawawala dyan na sumusuporta sa kanya. Ay wala na. Rating na yung katapusan niya Ito ng katapusan niya. Grabe po. Marami pong magta-traitor rin sa kanya. Ayan dumating yung katapusan niya. Marami siyang mga magta-traitor rin sa kanya. Dahil nakikita na humihina siya talaga. Humihina. Kaya yung mga sinasabi niyang kaalyado niya, palapit na yung eleksyon, susunod na eleksyon, magsialisan yan. Tapos, titirahin siya. Tatraidorin siya ng mga yan. Walang sulid. Walang sulid sa kanya. Walang sulid. Ay, wala talaga. Ini-ignore na siya ng mga sabaga sumusuporta sa kanya, yung mga kaalyado niya. Pagdating ng panahon, i-ignore po siya. Ibaliwalain na lang po yan siya. Lalong-lalo na po talaga pagka nawala siya sa serbisyo. Wala na siya. Para magiging walang kwinta na yan siya. Ngayon may kwinta pa dahil siya yung namumuno. Nasa kanya yung power. Kailangan nilang kumapit sa mga namumuno para hindi sila magigipit, lalong-lalo na sa pundo. Pero once na bumaba na siya, baka nga maraming kaso ang kaharapin niyan. Maraming kaso. Hindi natin alam. Hoy, dito. Kang lumakas siya dito Papalakas siya, nagpapalakas. Ayan Papalakas siya. Kailangan ipapakita niya na malakas siya. Ang tanong, paano niya gagawin? Dahil yung halos karamihan naniniwala sa kanya, ilan lang. Hindi niya matatalo si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga naniniwala po talaga. Lalong-lalo na sa nagawa sa bayan. Kahit gaano na sabihin na maging malakas siya, wala. Hanggang salita na lang. Wala po sa gawa. Hanggang salita lang po talaga. Puro lang ba, yung
Wala talagang kung sa baga, halimbawa ng 15 ang kilo ng bigas, hindi talaga siya na nakapirmiminti yan. Dahil yung 20 ang kilo ng bigas, ilang lugar lang yan. Kadiwa pa, Kadiwa store. Diba? Hindi talaga siya na halos lahat ng tindahan, nagtitinda ng bigas ay may 20 pesos ang kilo. Kadiwa store, tapos bilang lang yun kung ilan ang bibilihin mo. Ilang kilo lang ang pwede mong bilhin. Kaya pansamantala lang yan. Hindi yan pang matagalan talaga. Dahil kung talagang totoo yan, lahat ng lugar ng bansa magkakaroon ng 20 ang kilo ng bigas at hindi yung kadiwa-kadiwa na yan. Kaya mga kasamahan niya, nakikisabay na lang yun sa kanya. Hindi kasabay. Nayaan na lang nila yan. Pero pagdating ng panahon, iiwan din yan. Tingnan nyo, iiwan din yan. Kaya nakikita natin dito, malayong malayo po sa mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado ni BBM. Ngayon lang po ang maraming nag-ano kay BBM. Pero sa bandang huli, lahat ng yan ay mawawala po. Mawawala po lahat ng yan. Mawawala po. Pero kay Pangulong Rodrigo Duterte, kahit anong gawin nila, hindi mawawala o hindi maaalis yung solid na suporta ng mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya. Hindi po talaga mababawasan yung tiwala nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit hindi na nga siya Pangulo ngayon, nakikita nyo, napakaraming tao pa rin na nagtitiwala sa kanya. Pumunta ka na ibang bansa, si Pangulong Rodrigo Duterte, dinudumog ng FW. Tingnan nyo si BBM, pag pumunta sa ibang bansa, dinudumog ba? Di ba hindi? Minsan nga hindi pinapansin eh. Diyan mo makita kung gaano kalayo o kalayo ng diferensya na mga tao na talagang totoong nagmamahal sa kanya. Yung karamihan naman na mga tao dyan na sumusuporta sa kanya talaga, yung mga matatanda, mga alis sa probinsya, yung mga naabutan yung tatay niya. Kasi yung tatay niya, magaling naman talaga yun. Magaling naman yung tatay niya. Kaya yung mga matatanda ngayon na pinagdaanan na naabutan nila si dating Pangulong Marcos, suportahan nila si BBM na anak dahil Marcos. Pero magkaiba po sila dahil ang anak at ang ama magkaiba po talaga. Hindi naman layo ng ugali nila, di ba? Napakalayo. Yung tatay niya talagang okay yun. Okay po talaga yun. Pero ito, malayo po. Malayo po sa katotohanan. Hindi po siya ano. Kasi yung iba dyan talagang sulit suporta ng mga Marcos. Yung mga ibang nakatikim natin ng mga tulong na ni dating Presidente Marcos. Kaya nga binuto nila dahil ang sabi nila, gayahin daw ni BBM yung ginawa ng tatay niya, yung pamurahin ang bilihin. Malabong mangyari yun. Anong taon na ngayon? Anong taon na? Sinabi nga ng pinsan ko yun Nag-away kami. Dahil nagalit siya sa akin. Ang sinabi niya na si BBM daw, dapat si BBM dahil yung tatay niya, ang dami daw na tayong building, kung ano mga building na itayo, mukura daw ang bilihin. Iba naman tong anak. Kabaliktaran naman. May nakita ba kayong naitayong building ngayon? 3 taon na. May nakita ba kayo? Wala. Wala pa. Kaya napakalayo. Kaya hindi po talaga magkaparehas ang ama at ang anak. Yung ama, matulungin sa mahirap, pero yung anak, puro lang pa-picture. So yun lang po mga kababayan, kaya kung bago lang kayo sa channel ko at hindi pa kayo nakapag-subscribe, pag-subscribe na rin po at huwag sana po kalimutan mag-like at mag-comment dyan sa comment section para malaman po natin ano pong masasabi nyo dito sa hula natin. Pero sabihin ko sa inyo, nasa inyo na po yan kung maniniwala kayo o hindi. Binabasa ko lang po kung ano po ang nababasa ko, kung ano po ang makikita ko dito. Hindi po tayo expert, pero kaya sabi ko sa inyo, nasa inyo na po kung maniniwala kayo. Kung mangyari, kung hindi. Pero yan ang nakikita ko. Pero nasa inyo na kung maniwala kayo, hindi. Ulit kayo pa yung nakapag-subscribe dito at kung nagustuhan nyo itong video ko, sana kalimutan mag-subscribe para dumami po tayo dito. Solid po tayo dito, solid po. Aminin ko po yan, solid po tayo dito.